Welcome back mga boss, may gagawin tayo ditong bookshelf speaker. Yan, Audio Engine 5 Plus. Yan yung 5 Plus kasi parang 5 inches ata yung niya. Speaker niya, yan. Ayan. So nabuksan ko na to kasi ginawan ko ng review. Panoorin nyo na lang. Sana may nanood doon sa ginawa nating review. So ginawan din natin ng schematics. Yung lang parang akala mo expert, no? Yung lang ang ginawa natin, ito lang naman kaya natin yung dividing network nya o crossover network. So ang problema nito, may power, walang sounds. Tapos nung binuksan ko, nalaman ko na tanggal na tong dalawang terminal nya para sa speaker. So left and right yan mga boss. Ayan, oh. Yung gamit nya palang IC ay, ilawan natin. Ilaw tayo, yan. TDA 7294, yan. Tapos napansin ko dito, may mga repair na din, ayan. So wala naman tayong issue dyan. Sinabi lang natin yung nakita natin. So may mga signs of repair na din. Pero nagtataka ako bakit pinatay na to ng hindi ko alam kung ano nangyari, bakit pinatay na tong audio. Tapos ang ginawa, yung mismong speaker natin, yan, yung mismong speaker natin ay kinabit dito sa output, yung mismong kumbaga yung yung audio nito o yung sounds ay manggagaling sa yung source niya ay manggagaling sa labas. Parang ginawa lang passive speaker to, hindi na ginamit tong hindi natin alam kung ano nangyari diyan. So ngayon, anong gagawin natin diyan kasi may mga signs of repair na. Baka mamaya ang kinakatakot natin ay sinubukan ng i-repair tapos hindi nagawa, kaya ginawa na lang ng paraan. Pero bago pa man yan, pinag-aralan ko na to kung saan yung ito kasi yung yung audio processor niya, yan dito banda. Ang kasi nito, volume nasa harapan. Yung tinatawag nila na rotary encoder, yung tuloy-tuloy yung pihit mo, walang hintuan, hindi siya analog. So pinag-aralan ko ng bahagya to. At napansin ko na ito yung pinaka audio input na papunta na dito sa dalawang IC. Ayan. So gagawin natin dyan mga boss ay isasaksak natin, din mag-audio trace tayo dito. Tingnan natin kung may pumapasok na audio. Ngayon kung may pumapasok dito na audio papunta dito, malamang sa malamang good tong mga processor nya. Baka may problema yung IC din. Saka naman natin i-check tong pinaka speaker out nya kung may sounds. So saglit lang mga boss, i-prepare ko lang yung gagamitin natin. Mga boss, i-on na natin to pang audio natin. Ayan. Tapos saksak na natin. Naka power on na ba? Kaya na natin mag-inject dito. Ika lang, naka power on na ba to? Yan, naka-power on na. So titingnan natin kung may audio to. Volume natin. So meron. Yung kabilang channel, ito po yung ini-inject natin para makita nyo. So ngayon, dahil may audio siya dyan, ang gagawin natin, susukatan natin yan ng i-reach natin sa AC kung may audio o kung gumagalaw sa tester. So ayan mga boss, may potential na gumagana siya. Yung kabilang channel, itong kabilang may problema daw to. Ito naman kabila. Gumagana pala mga boss, oh. Try natin lagyan ng ibang speaker muna. May speaker tayo. Suksukan natin tong kung gagana. Gumagana. Itry natin tong isa kung gagana din.
O gumagana mga boss. Gumagana. So ibig sabihin ayos to. Ginawa lang talaga ng ano siguro na ano. Ginawang passive speaker lang siguro. So tika lang mga boss, ang gagawin na naman natin diyan ay kinat na kasi dito eh. Kung mapapansin nyo, ito yung ano, tika lang, tester ko mahulog. Kinat na kasi. So tatanggalin natin to. Ihinang natin dito sa ano. Tapos itong isa naman ibabalik natin dito. Tapos kausapin ko muna yung may-ari. Okay. So maganda ang tunog mga boss at nayari na natin. Yun lang pala ang problema niya. At so far okay na siya. Okay na. Pag pinindot pala to, humihina. Bumabalik sa 0. So dadaanin mo naman siyang volume. So magandang tunog mga boss at type ko talaga yung ganitong finish. Maganda yung pakayari niya. Ito yung likod niya, yan. Maganda. So hanggang dito na lang yung repair natin. Ang nangyari pala dito, base lang sa observation ko, ginawa lang siyang passive speaker. Hindi ginamit yung pinaka amplifier niya sa loob. Tapos hindi na binalik. Siguro nabili to ni Kuya ng sa may-ari. Shoutout pala kay Kuya Joey Longos Lucero sa may-ari nito. Salamat sa tiwala at sa akin mo pinagawa ulit ito. Marami na siya naipagawa sa akin ditong gamit. Buti naman yung karamihan sa dinadala niya naging success naman. So hanggang dito na lang mga boss at nawala na naman yung sounds, pero trace ko dito meron. Tapos wala yung sounds, hindi natin alam kung dito kasi pati dito sa likod wala rin. Pag minonitor natin yan ng na tester ko, yan pa lang, pag nilagyan natin ng tester yan, hindi naman gumagalaw yung so wala talaga siyang sounds. Yan, tumunog naman siya ngayon, sabay sila nawala. So may problema ata sa muting nitong ngayon, wala na naman yung sounds, pero steady lang tong tuloy-tuloy. So pag nawawala sila, sabay yung sabay nawawala yung alamin natin yan kung saan banda. Mga boss, balik tayo dito at ito na nangyari. Bali ang nawawala pala dito yung missing link ay yung muting nya. So nagluloko kaya minsan may tunog, wala. Tapos itong part na to dapat may transistor yan. Nag-attempt naman ako maglagay ng ibang transistor. Hindi gumana kaya naghanap tayo ng schematics ng IC na to. Nakita naman tayo kung paano gawa ng paraan para mag-connect yung muting niya. So ito na yan, ipa-finalize na lang natin, in testing natin kung uuga na nga ba. This time mga boss, sigurado kong ayos na to kasi
mahigit 2 oras ko na siyang pinaandar at hindi na nagloko katulad ng kanina. Akala natin ay ayos na, yung pala may problema pa. So ayan na yung ginawa nating remedyo para sa muting. Ginawa natin ng sariling circuit yung muting. Kailangan kasi may supply yung muting para gumana. Pag wala kasing supply pala yung muting, pasulpot-sulpot yung sound, so hindi stable. So buti na lang may nakuha tayong data or idea kay Google. Kaya muli salamat kay Tatay Google. Yan, nakuha natin ang idea. Salamat kay Teacher Google. Yan mga boss, at okay na to. Tatakpan ko uli at ititesting din natin uli. Muli hanggang dito na lang yung vlog natin. Pangalawang paalam ko na to. Hanggang dito na lang, at sana naman this time last na to, para ibang video naman yung gagawin natin. Tatakpan ko na, tapos itesting ko na lang.